Magandang umaga mga kapatid sa Panginoon. Ngayon po ay pag-usapan natin ang topic na what makes life more complicated now? Alam nyo, pag ang focus nyo lang ay sa inyong material needs at hindi nyo binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos o yung mga spiritual na bagay, dito nagiging komplikado ang ating mga buhay. The moment na nag-withdraw tayo ng interest sa Word of God, diyan nagsisimula maging difficult at miserable ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa panahon ngayon, hindi lang mga health workers, ang mga frontliners, ang mga pastor at mga guro ay nagsisilbing mga frontliners pagdating sa spiritual needs ng kanilang mga members o yung mga believers. Lalo na ngayon na maraming churches ang sarado. Sa mga panahon ito, kinakailangan nating mag-draw ng strength mula sa salita ng Diyos. Otherwise, ang ating buhay ay lalong magiging difficult. At sa mensahe natin ngayong umaga, gusto ko maintindihan natin ang importansya ng God's instruction in our life mula sa kanyang mga salita. At pag-uusapan natin ng isang propeta na nagangalang Mikaya. Hindi siya si Mikas, isang magiting na propeta ng Panginoon, baka bago sa inyong mga pandinig. Ang ating pag-aaral ay makikita natin sa unang mga hari, 22, verse 1 to 38. Para hindi maging komplikado ang ating mga buhay, una, dapat ay we should seek godly counsel. So tayo ay humanap ng mga payo o humingi ng payo na nagmumula sa Panginoon o galing sa kanyang mga salita. Godly person seeks God's instructions. Ang mga makadiyos na mga tao ay laging humihingi ng patnubay mula sa salita ng Diyos. So basahin natin ito bago natin i-discuss yung background ng story. Ang sabi sa verse 3 ay ganito, nasabi na noon ang hari ng Israel sa kanyang mga pinuno, alam ninyo na ang Ramot Gilead ay atin, ngunit wala tayong ginagawang hakbang upang mabawi iyon sa hari ng Syria. Ngayon na may si Jehoshaphat, ang kanyang hinimok. Ang sabi niya, samahan mo naman kami sa paglusob sa Ramot Gilead. Sumagot si Jehoshaphat, kasama mo ako at ang aking mga tauhan at ang aming mga kabayo at kasangkapan. Ngunit, sumangguni muna tayo kay Yahweh. So, usually, nakakaroon ng trouble o mga maling desisyon kung ang ating mga pagpapasya ay hindi ayon sa salita ng Diyos o hindi ayon sa instructions ng Panginoon. So to simplify the story, nagkaroon ng alliance ang Northern Kingdom na si King Ahab ang hari at ang Southern Kingdom na si Jehoshaphat naman ang hari upang sakupin o i-retake ang Ramot Gilead mula sa Syria. Halos maraming lugar na nasakop ng Syria ang naibalik sa Israel, natatangi na itong Ramot Gilead ang naiiwan na lang. So, kilala nyo ba kung sino si King Ahab? Si King Ahab, siya yung kanya mga propeta ang nakipag-showdown doon kay Elijah. Naalala nyo? Yung kanya mga propeta ni Baal. So, merong 19 na hari ang Northern Kingdom. Lahat sila wicked. Lahat sila ay masamang hari. At ang pinakamasama rito ay walang iba kung hindi si Haring Ahab. Si Jehoshaphat naman ay siya ang ika-4 na hari ng Huda at isa sa pinaka-successful na ruler ng Huda. At ang kanyang tatay si Asa, si King Asa ay unang-unang pinakamakadiyos na hari ng Southern Kingdom. Kung kaya itong si Haring Jehoshaphat at the age of 35 siya ay naging hari ng Huda at marami siyang ginawang reform sa Huda.
kanyang inaboli sa mga idol worship, no? Pinalayas niya yung mga male cult prostitutes at kanyang sinira ang mga bantayog ni Asherah at iba pang mga false gods. So, ibig sabihin, si King Jehoshaphat ay isang hari na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nung nagkaroon ng proposal si King Ahab para sakupin muli ang Ramoth Gilead, ang sabi niya sa verse 5 ay, ngunit sumangguni muna tayo kay Yahweh. So ang taong makadiyos ay nagtatanong muna sa Diyos kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang gusto niya. Makikita nyo, si Haring Jehoshaphat ay nasa harap ng isang wicked king, isa siyang domineering king, no? And pero nag-stand pa rin si Haring Jehoshaphat kung ano ang tama. Walang iba kung hindi ang sumangguni sa Panginoon at ito'y kanyang in-insist. Ako naniniwala na ang lahat ng solusyon sa buhay ay kayang tugunan ng salita ng Diyos, no matter how difficult ang ating mga troubles sa buhay at kinakailangan tayong mag-draw ng strength mula sa Panginoon. So, tama ang ginawa ni Haring Jehoshaphat, ano? Siya ay sumangguni muna sa Panginoon bago magdesisyon. Pangalawang bagay ay godly person is willing to obey God despite of adverse consequences. Ito ang totoong katangian ng isang taong makadiyos. Siguro ang pinakamagandang example nito, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Nung siya ay nasa Garden of Gethsemane na nanalangin, siya ay nanalangin, ano? Sa Mark chapter 14 verse 36, sabi niya, nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. So, bagamat mahirap ang isang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, pero sabi ng Panginoong Hesus, hindi yung kalooban ko, kung hindi yung kalooban mo ang siyang masunod. Si Haring Ahab ay hindi handang tanggapin ang negatibong sagot, no? So kung makikita mo diyan, ginagawa niya kung ano ang sa tingin niya ay gusto niyang gawin. Pero si Prophet Micaiah, kung inyong babasahin ng mga talata, siya ay very faithful na gawin ang kanyang obligasyon sa Panginoon. So dito, ayaw ni Haring Ahab kay Micaiah sapagkat lagi nitong nire-rebuke yung kanyang mga evil deeds bilang hari. At hindi niya kayang tanggapin ang prophecy ni Micaiah na siya ay matatalo kapag ginawa niya ang pagsakop sa Ramoth Gilead. Para kay Haring Ahab, natalo niya na ang hari ng Syria dun sa halos na mga lugar na sinakop nila, nabawi niya na. Nag-iisa na lang niyang di nasasakop o nababawi itong Ramoth Gilead. Sabi niya, parang uulitin lang namin yung victory, ano? Tsak mananalo kami rito, no? Pero sarado ang tenga ni Haring Ahab kay Micaiah sapagkat sabi ko nga, lagi nitong ni-rebuke yung kanyang mga evil deeds at yung kanyang mga plano, no? Isa sa mga miserable na pwede mangyari sa atin, the moment na nag-withdraw na tayo ng ating sarili na makinig sa Diyos o sa kanyang mga salita. Maraming mga Bible character na ito ang nangyari, no? Ginawa nila yung gusto nilang gawin at sila ay hindi na nakinig sa Diyos. Ginawa nila yung naiisip nila, kagaya ni Solomon, si David, si Samson, no? At ano ang kinahinatnan? So, napunta sila sa isang trahedya ng buhay. Alam niyo, nung tumanggap tayo sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas natin, isang malaking contradiction kung ayaw nating sumunod sa kanyang kalooban. Ito'y incompatible, sabi nga nila. And sa panahong ito,
na ang mga churches ay sarado, wala muna masyadong preaching or teaching ng Word of God. Pero mas meron tayong ample time para makinig ng salita ng Diyos sapagkat nasa tahanan lang tayo, no? Instead na ginugugol natin yung time natin, so kung ano-anong bagay, pero bakit hindi tayo mag-aral o makinig ng salita ng Diyos? The moment na nawala na tayo ng interest sa mga bagay na ito, lalong nagiging mas mahirap ang ating buhay. Alam nyo, marami mga tao na hindi na ma-handle yung mga difficulty sa life, lalo na sa mga panahong ito, kasi hindi sila rooted pagdating sa Word of God. Masyado nilang sinusolo yung bigat ng kanilang pasan-pasan. Nabalita ko isang araw, hindi na kayanan nung isang tao yung kanyang paghihirap, umakyat siya sa poste. Buti na lang, di siya tumalon. Sa halip siya ay napababa. No? And sa Amerika, nabalitaan niyo ba yon? Isang top emergency room doctor, no, mula sa Manhattan Hospital, ang nag-suicide. No? Nag-suicide siya, hindi niya nakayanan yung pagharap pagdating dito sa mga pasyente ng COVID-19. Siya ay nagpakamatay. Kaya rito, napaka-importante ng salita ng Diyos para tayo ay mag-draw ng strength, ng encouragement mula rito. Ito yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ano? Kasi alam nyo, hindi laging madali, hindi laging encouragement ang dulot ng Word of God. There have been times dinidiscourage din natin tayo nito sa paggawa ng mali. Hindi porket hindi sarado ang mga church or hindi nag-i-exist ang mga teaching or preaching, titigil na tayo pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, yun ang gusto kong bigyang emphasis sa unang puntos ko, that we should seek godly counsel, lalo na sa mga difficulties sa buhay. Pangalawang puntos natin is avoid false teachers. Tandaan natin, not all false teachers ay nasa labas ng church. Kalimitan, may mga false teachers na nasa loob din ng mga Christian churches. So, paano natin malalaman yon? Ito, tingnan natin sa istoryang ito. Meron dalawa ritong teacher or preacher. Si Micaiah against sa 400 na mga prophet ni King Ahab. Okay, dito natin makikita. Una, any preacher who only wanted to please his listeners are false teachers. Yung mga nagtuturo na gusto lang i-entertain ang kanilang mga listener, yung gusto lang nilang marinig ang itinuturo ng isang tagapagturo, false teacher yan, no? Entertainer yan, no? So sabi sa verse 6, tinipon nga ni Haring Ahab ng Israel ang kanyang mga propeta, may 400 silang lahat, at itinanong, dapat ko bang salakayin ang Ramot Gilead? Salakayin ninyo, tutulungan kayo ni Yahweh at matatalo ninyo ang kaaway, sagot ng mga propeta. So, si Ahab ay mayroong group of prophets. Palagay ko ito yung replacement ng mga prophet na namatay dun sa panahon ni Elijah sa 1 Kings chapter 18. No? Itong propetang ito ay, ang tawag nila rito ay yes men. No? Kung ano ang gustong marinig ng hari, yun lang ang sinasabi nila. Ayaw nilang i-rebuke kung mali o tama ang hari. Sinabi nila, hindi difficult, masasakop niyo yung Ramot Gilead na yan. Pero tingnan niyo kung ano ang nangyari. No? Of course, si King Ahab, ang gusto niya marinig sa mga propeta niya, ay yung gusto niya lang, no? Yung pabor sa kanya. Pero tingnan niyo yung difference ni Micaiah, ni Prophet Micaiah. Siya ay very firm, no? Clear yung kanyang reply, sapagkat siya ay spokesperson ng Panginoon at meron siyang duty to be performed. Kaya sabi niya nga dun sa verse 14, what the Lord said unto me, that will I speak. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang kanyang sasabihin. Ito yung
hindi to yes men ng mga preachers. Kung ano yung gusto ng marinig ng member, yun lang ang ituturo nila. No? Sabi nga nila, ito yung mga crowd pleaser. Actually, nung sinabi ni Micaiah yon, nagalit si Zedekiah, yung pinaka-chief ng mga false prophets. At siya ay sinampal because of dahil sa kanyang prophecy. Ito ang danger ng maraming mga pastors, Merong temptation na yung mga iginagalang sa congregation, yung gusto nilang marinig ang ituturo mo lang, Ayaw mong ma-offend yung mga nagbibigay ng malaki sa congregation. Baka apektuhan ang inyong salary. Pero alam nyo, you should be a modern day Micaiah. Yung bang, no matter what, kung ito ang itinuturo ng Panginoon, ito ay magbibigay ng kasi minsan expectation nila pag pastor ka, you always give encouragement. Pero hindi dapat bigyan mo rin sila ng discouragement kung sila ay namumuhay ng mali at hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Tandaan natin, we are not here to entertain everyone. Pero nandito tayo para gamitin ang salita ng Diyos. Ano sabi ron? 2 Timothy chapter 3 verse 16, sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtuwid ng likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Preachers and teachers who stand on their grounds. Dapat ang mga mangangaral, ang mga tagapagturo ay manindigan tulad ni Prophet Micaiah. No matter what, talagang itinuro niya kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Alam niyo, sa last days ito ang sabi ng Bible, sabi ni Paul kay Timothy, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. So, in the last days, ito ang sabi. Kaya dapat vigilant ang mga teachers and preachers. In the last days, ang mga tao, yung gusto lang nilang marinig, ang kanilang gustong mga preachers. Yung gusto lang nilang pag-aralan, ang kanilang pag-aaralan. Pero, pag medyo offensive na, kanino man, yung isang pagtuturo, hindi na ito iniiwasan na nila. Pero si Prophet Micaiah, even though merong adverse consequences, actually pinakulong pa nga siya, pinakulong pa nga siya because of the negative prophecy niya para kay King Ahab. So, any preacher who only wanted to please his listeners, yan ay isang example ng mga false teachers. Kaya dapat maging vigilant tayo pagdating sa pagtuturo. Pangalawa, any preacher who diluted the Word of God. Ibig sabihin ng diluted, pinapalagnaw yung Word of God. At maraming ganon. Para matuwa lang ang iba, binababawan, ipinapantay doon sa level ng kausap yung interpretation ng Word of God. Sabi sa verse 7, ngunit iginiit ni Jehoshaphat, wala na bang ibang propeta ni Yahweh na maaari nating pagtanungan? Mayroon pang isa, si Micaiah na anak ni Imla. Ngunit galit ako sa kanya sapagkat lagi na lamang masama ang hula niya sa akin. Wala nang mabuti, sabi ni Ahab. Huwag kang magsalita ng ganyan, kapatid kong hari, tutol ni Jehoshaphat. So dito sa talatang ito ay nakita natin na merong may mga pangyayari rito wherein in-insist ni King Jehoshaphat, parang may fiscalizer. Dapat merong hindi puro isang direksyon, dapat merong isang tatayo, na propeta ng Panginoon na naka-assign dito sa Northern Kingdom. Walang iba kung hindi si Micaiah. So parang unseen dito, yung parang showdown din ng prophet ni Baal at ni Elijah, So isang dramatic scene ito. Doon sa entrance gate ng Samaria, merong wide open arena, nandun ang dalawang hari, nakasuot ng kanilang maringal na kasuotan,
Okay? And then, nandun ang apat na raang propeta ni Ahab, kasama yung kanilang spokesman, si Zedekiah, at meron pa siyang suot na bullhorns. Parang simbolo ito na sila ay magwawagi laban sa mga Syrian army. Pero since ang mga propetang ito ay not indwelled by the Spirit of God, ang sasabihin lang nila yung mga nakakatuwa para sa hari. Pero since Micaiah is a man of God at siya ay merong Espiritu ng Panginoon, ay hindi niya nilagyan ng palamuti, yung parang caramelize yung isang pangit na sitwasyon para matanggap lang ng hari. Sa halip ay naging diretso siya kung ano ang mangyayari at kahinatnan ng hari. Si King Ahab ay isinara niya na yung kanyang tenga sa mensahe ni Prophet Micaiah. Actually, nakagawa na nga siya ng desisyon, no, to fight the Syrians. No, ang leader doon si Ben-Hadad. Ayaw niya nang pakinggan kung ano ang instruction ng tagapagsalita ng Panginoon sapagkat desidido siyang gawin yung gusto niyang gawin. Pero, dahil tunay na propeta si Micaiah, wala siyang hindi niya sinasanitize ang message. Instead, kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya, yun ang sinasabi niya sa wicked king na ito, na si King Ahab. Alam niyo, very difficult yun no? Yung mga taong meron ng desisyon, mahirap mo nang counselan yung mga ganon. Actually, yung iba naghahanap na lang kakampi o sympathizer doon sa kanilang desisyon. Ito si King Ahab yung gusto niya, yun ang gusto niyang masunod, yun ang gusto niyang mangyari. Pero hindi ganito ang level ni Prophet Micaiah sapagkat siya ay may espiritu ng Panginoon at sasabihin niya kung ano yung sinasabi at mensahe ng Panginoon. At hindi niya tinutwist ang Bible para mag-fit doon sa kanyang listener, no? Para matuwa sila. No? Minsan may mga ganong mga preachers and teachers. Binababawan natin yung message para hindi sila ma-offend o matuwa sila. Alam niyo, may mga nagtuturo nga na para bang gusto nila ay umiwas na dito sa mga teachings na ito, no? Gusto nila ng freedom. Sabi nila, free na tayo sa mga kautusan. No? Pupunta tayo sa langit. Kalimutan niyo na yung mga kautusan na yan. Basta pupunta tayo sa langit. May mga ganong may mga grupo ngayon, no, na kalimutan niyo na lahat ng teachings na yan, basta pupunta tayo sa langit. Ganun yung paniwala nila. Pero hindi ganito ang andito ang mga teachers and preachers para sabihin kung ano ang tama, kung ano sinasabi ng Diyos. Exactly, wag natin palagnawin yung katotohanan, sabihin natin ng diretso, no? Wag natin interpret ang Bible para i-tolerate lang yung mga wrongdoings ng mga nakikinig. Maling yun. Wala kang pinagkaiba pagdating sa mga false teachers kasi hindi mo tinuturo ng diretso ang Word of God. So, isa pang bagay, to give emphasis sa importance ng Word of God, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa lahat ng panahon. Tandaan natin that we should obey God's Word and be spared from trouble. So, sumunod tayo sa salita ng Diyos, makakaiwas tayo sa gulo ng buhay. Verse 17. Kaya sinabi ni Micaiah, nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel, nagkalat sa kabundukan parang tupang walang pastol. Narinig kong sinabi ni Yahweh, sila'y walang tagapanguna, kaya pauwiin na silang mapayapa. Sa talatang ito yung kanyang prophecy sa mangyayari, sa gagawin nila King Ahab na muling i-retake ang Ramoth Gilead. So, remember na God's Word is a lamp unto our feet and a light unto our path. So, medyo pinara-praise ko lang yan. Psalms 119, 105. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng right direction.
The moment na tayo ay nag-withdraw ang ating puso at isipan sa paglakad at pagsunod sa salita ng Panginoon, para tayo naglalakad sa gitna ng isang madilim na gubat na walang ilaw at tiyak wala tayong direksyon. At dito sa verse 17, ginawa ni King Ahab ang gusto niya. Bagamat expected kanyang tatanggihan ang prophecy na ito ni Prophet Micaiah. Well, wala tayong magagawa. Kung ayaw ng tao ng guidance sa salita ng Panginoon, well, meron siyang freedom na i-disregard ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sa ibang tao na ayaw tumanggap nito ay mapait ito, no? Pero sa mga taong nais kilalanin ang otoridad ng salita ng Diyos, ito ay matamis. Sabi nga ron sa Psalms 119:103, "How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth." So, sana ganito ang pagtingin natin sa Word of God, ano? Instead na dinideny natin yung bisa nito, sana ay, kagaya na sinabi ng Psalms 119:103, no? Ito ay kasing tamis dapat ng honey. Ganito kasarap dapat ang pagtingin natin sa Word of God, no? And gustong-gusto natin yung mga na word of encouragement, ano? Pero pag yung command is difficult to follow, no? Parang ayaw nating sumunod eh. Pag mga word of encouragement, masarap pakinggan. Pero pag meron ng love your enemy, be holy, dahil ako'y holy, no? Our Christian testimony, sharing the gospel, ano? Yung issue ng lust of the flesh versus fruit of the Holy Spirit, medyo parang meron tayong denial kasi difficult sundin eh, no? Pero pag mga encouragement, ang sarap pakinggan eh. Pero pag tinuturo na sa atin yung isang sitwasyon kagaya nangyari kay King Ahab, para sa kanya parang abdo yung sinabi ni Micaiah na sa prophecy niya sa verse 17, ano? Hindi niya kayang tanggapin yun, ito ay against sa kanyang will, no? And tandaan natin na the moment na refuse natin ang guidance ng Word of God, eto na, mas lalong magiging komplikado ang ating buhay. Once na dininay natin ito, sa lahat ng aspeto ng buhay, kahit anong bahagi ng buhay natin, the moment na dininay natin ito. Sunod, dito sa ating number 3, ay disobedience from God's Word will lead us into trouble. Okay. The moment na ayaw na nating sundin, ayaw na nating pakinggan ang salita ng Diyos, eto na, papasok na ang trahedya. Sa final stage ng buhay ni King Ahab, napatunayan natin na tragedy is ahead do sa mga tao who refuse to listen God's instruction, either on earth or in hell. Tandaan natin yan, no? Tragedy. Kung di man dito sa lupa, baka sa kabilang buhay, trahedya. Kung hindi ka makikinig sa salita ng Diyos. Sa verse 35, ganito ang sabi, "Mahigpit ang labanan ng araw na iyon at ang hari na natiling nakatayo sa kanyang karwahe sa tapat ng mga sireyo hanggang sa siya'y mamatay nang lumubog na ang araw. Dumanak ang dugo niya sa sahig ng karwahe. Paglubog ng araw, narinig ng buong hukbo ng Israel ang sigaw, 'Tumakas na kayo, magsiuwi na kayong lahat.'" Yun ang sinasabi natin eh. Yung sinasabi ni Prophet Micaiah sa verse 17 ay nangyari na. Although si King Ahab, kung makikita nyo, gumamit pa siya ng deception eh. Basahin nyo yung 29 hanggang 38. So, ginawa niya, nagkunyari siyang sundalo. At si Jehoshaphat naman, ang pinatayo niyang hari. No? So, ang isip niya, ang aatakihin ng mga Syrians ay si King Jehoshaphat sapagkat siya yung tumatayong hari. At siya naman ay nagbalat kayo na isang simpleng sundalo. Pero yung kanyang mga style na yan, ay hindi nagtagumpayan. No? Maraming paraan ng tao, no?
Marami siyang paraan para pagtakpan ang disobedience sa Diyos. Pero dito, nung sumigaw si King Jehoshaphat na-recognize ng mga kalaban na hindi siya si King Ahab na kanilang kaaway. So, ang nangyari, merong isang ordinaryong sundalo ang pumana at ito ay tumagos sa pagitan ng kanyang armor at si King Ahab ay namatay, no? Alam nyo, kapag alam nating tayo ay wala sa kalooban ng Diyos, kahit na solusyonan nyo pa at pagtakpan, no, mapupunta pa rin kayo sa trahedya. No? Mapupunta rin pa tayo sa trahedya. Even sa spiritual aspect ng buhay, maraming formula ang tao about salvation. Ayaw sumunod sa Word of God. Bagamat napakalino ng Bible, Acts chapter 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Pero alam niyo naman ng tao, gumagawa ng sariling formula. Akala nila mailigtas sila ng kanilang sariling formula. Marami tayong pagtatakip sa disobedience natin sa Panginoon. Pero ang lahat ng yan ay hahantong sa isang trahedya. Alam niyo, sa buhay, lahat na ng sitwasyon na deal na ng Bible, lahat ng problema na deal na ng Bible, sa ilalim ng araw, lahat ay nangyari na. Kaya wala ng difficult situation pagdating sa Diyos. Kaya, ibig ko sabihin, ang Word of God, angkop siya sa lahat ng panahon. Kaya wag tayong dapat lumihis, o umiwas sa na alamin kung ano ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nangyari na yan. And walang topic na hindi kayang tugunan ng salita ng Diyos. Lahat ng kahirapan, sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes, lahat ng nangyari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Ecclesiastes 3:15. Ibig ko lang sabihin, sa buhay, yung mga nangyari na yan. At alam na ng Diyos kung paano i-address yan. Paulit-ulit lang ang lahat ng mga pangyayari. Kaya, kung ikaw ay lalayo sa salita ng Diyos, paano ka tutulungan sa mga pangyayari sa buhay? No? So, yung issue ng tagutom, pestilence, nangyari na yan in the past, Sa panahon ni Joseph, may tagutom, may kahirapan. Sa panahon ni Moses. Pero, nandyan yung mga istoryang yan, bilang source ng ating authority kung paano kumikilos ang Diyos. At ang ating buhay ay mas lalong magiging complicated kung tayo ay magdi-disobey sa salita ng Diyos, hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, at hindi tayo gagabayan o mamumuhay sa turo ng salita ng Panginoon. Sa ating konklusyon, meron tayong tatlong bagay. Una, meron tayong tatlong karakter. Pwede mong i-identify ang sarili mo rito at maging honest ka kung sino ka rito. At kung sa tingin mo may kinakailangang mga dapat baguhin at hihingi ng tawad sa Diyos, ay gawin mo. Una, are you like King Jehoshaphat, who consult God first before decision making at nanindigan na pasailalim sa kalooban ng Diyos ang kanyang mga pagpapasya? O ikaw ay gawa lang ng gawa ng mga bagay without consulting God, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos at kontra sa kanyang mga salita ang iyong mga ginagawa? Pangalawa, are you like Prophet Micaiah, who will stand and defend God's word despite of adverse consequences? Handa ka bang manindigan sa salita ng Diyos no matter what? Katulad ni Prophet Micaiah. Pangatlo, are you like King Ahab, who twisted God's word in order to conform the same to his will and life standard? Ikaw ba ay katulad ni Haring Ahab na yung sarili niyang standard, sumusunod ang salita ng Diyos sa standard niya, hindi siya ang sumusunod sa salita ng Diyos? Pag ganun ang takbo ng buhay mo, tandaan natin yan, miserable yan.
yan ay komplikado. At ang masama niyan, baka magwakas pa yan sa isang trahedya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong paalala sa amin na sa gitna ng mga material na pangangailangan, dapat kami magbigay halaga sa spiritual na bagay sa iyong mga salita. At dapat kaming manindigan at dapat kaming umasa at mag-draw ng strength mula sa inyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na ito ang aming kalakasan sa buhay at ito ang magbibigay ng inspirasyon sa amin habang kami nabubuhay. At nawa kami ay manindigan sa katotohanan sa inyong salita at hindi kami makipag-compromise doon sa mga tao na gusto lang kaming pasayahin pero hindi kami tinutulungan, hindi talaga concern sa amin. Salamat po sa inyong gabay at pangunguna sa amin at naway patuloy kami magkaroon ng interes sa inyong mga salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hello po mga kapatid. Kamusta po kayo? Tayo po ay nagdaranas ng crisis ngayon. Pero hindi po yung dahilan upang hindi tayo magpuri sa ating Panginoon. Ang kakantahin po namin ngayon ay pinamagatang Wala Kang Katulad o Diyos. At alam po naman natin na ang Diyos talaga po natin ay walang katulad. One thing po is talagang He always kept His promise. At sabi po dun sa Hebrews 13:5, He'll never leave you nor forsake you. So tayo po ay maasa na sa kabila ng crisis na ito, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sasamahan niya tayo at siya rin magbibigay ng means upang tayo ay makaiwas o matapos natin itong crisis na ito. Sariwa, lubos at ganap ang iyong pangunawa. Sa iyong katwiran at kamanalan, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad. Lang na di napaparang pumapawi ang lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at kabangalan, wala kang katulad, O Diyos. Galang na di napaparang
ng buhay ko. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, oh Diyos. Sa'yo ang pangako at kabutihan, wala kang katulad, oh Diyos. Dalan na di napaparang, mabawi ng lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at karangalan, wala kang katulad, oh Diyos. Dalan na di napaparang, mabawi ng lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at karangalan, wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, oh Diyos. Sa Diyos po ang papuri.